Kaugnay po ng umiiral na National Energy Emergency at ang hinihintay na suspensyon ng pagbabawas ng excise tax sa langis at sa iba pang issue. Kausapin po natin si Attorney Noel Baga, professor sa UP Department of Political Science at co-convener din ng Center for Energy Research and Policy o CERP. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali, sir. Magandang umaga, Connie, at sa ating mga tagapanood. Attorney, ito pong umiiral nga na National Energy Emergency ay sinasabing makakatulong daw yung pagpapabawas sa excise tax talaga ng langis. Ano? Sa tingin nyo ho, yung sinasabing 6 pesos ba na mababawas dito talaga hong tugon dun sa sitwasyon po para magkaroon ho ng ginhawa yung ating mga kababayan? Magkahiwalay po yung dalawang yan. Nandun po yung kapangyarihan po ng presidente na isuspend yung excise tax. Nandyan po yan. Kaya kung i-exercise po ito ng presidente, ay mababawasan po ang presyo ng diesel by up to 6 pesos per liter at ang gasolina by up to 10 pesos per liter. Pero hindi pa rin ho ganong kalaki itong bawas kasi kung 130 pesos per liter po ang diesel ngayon, kung tanggalin po yung excise tax, ito ay magiging 124 pesos per liter na mahal pa rin. Eh yung pangalawang pinag-uusapan natin dito ay yung declaration ng national emergency ng presidente ng Pilipinas. So dahil dito, dumami na po ang pwedeng gawin ng presidente. Kasama po dito ang kapangyarihan niya sa Price Act. So sana po, dapat gamitin po ng Presidente ang kanyang kapangyarihan sa Price Act as amended by Republic Act 10623. Nakasaad po dito na upon declaration of a state of national emergency, pwede hong i-deklara ng Presidente ang oil as a prime commodity at mag-impose po siya ng price controls o price ceiling sa presyo ng oil. Yun po ang una niyang pwedeng gawin. Pangalawa po, dahil na rin dito sa Price Act, pag-impose po ng price controls, pwede rin pong i-require ng Presidente ang gasoline stations na magbigay po ang gasoline stations nationwide ng discount sa lahat po ng pampublikong bus at jeep. Para naman ho makatulong ito sa mga jeepney at bus driver po natin. At pangatlo po, yung government-owned PNOC, sila po ay nag-i-import na ng langis. Dapat po sana, pwede rin gamitin, dapat ponduhan po yung PNOC, gamitin yung emergency funds para ponduhan ng PNOC para po mag-set up na ang PNOC ng mga gasoline stations at magbenta po ng oil sa mga pampublikong pampublikong jeep at buses at subsidized prices. Nasa kapangyarihan po ito ng PNOC, nasa Presidential Decree number 334 na ang government-owned PNOC ay kaya pong mag-import at magbenta ng oil directly po sa taong bayan. Okay. May mga sabi na nakukulangan sila dun sa excise tax lamang. Sa tingin nyo, practical ba na pati ho yung VAT palawigin na rin para syempre makatulong palaro excise tax and VAT na rin? Opo, dapat pong gawin din yan. Dapat po magawa niya na matanggal na yung excise tax at VAT. Ngunit nga po, ito po ay maliliit lang po yung impact nitong mga ito. Kasi maliit lang po yung mababawas nito sa presyo ng diesel at ng gasoline habang patuloy na umaakyat po ang presyo ng oil. Kaya ang kailangan po talaga natin dito ay price controls at discount. Okay. Pero ito hong pagbibigay ng tulong ng Russia, aasahan ho ba natin kaya ito? Talagang malaking tulong ho rin ba ito sa ating source ng oil? Ito pong in-import natin mula sa Russia ay crude oil po ito at maganda po ito dahil ma-extend yung capacity ho ng bansa natin for oil. Kasi ang sabi ho ng Department of Energy, meron na lang tayong 45 days left for diesel and 53 days for gasoline. So ngayon po na may bago tayong crude oil, kailangan pa po itong syempreng dumaan sa Petron Refinery. Isa na lang po kasi yung ating refinery. Ang tanong po dyan ay ano ho ba yung processing capacity nitong Petron Refinery, ano ang kanilang processing schedule. Kaya ito po yung mga issue na yan. Nabanggit po ng Presidente na dahil po dito sa oil shipment from Russia, na-extend po ang ating oil capacity up to June 30. So ito po ay nakadepende sa processing capabilities nung nag-iisa nating Petron Refinery. Opo, at sa inyo pong palagay, ano ba yung mga dapat na konsiderasyon po ng ating gobyerno pagdating sa paghahanap pa rin ng additional na mapagkukunan po ng ating oil supply?
Kailangan ho na aggressively na maghanap pa ng oil supply ang gobyerno. Kailangan mamuno dito ang Philippine National Oil Company. Again, na maghanap ng bumili ng gamitin yung National Emergency Funds na bumili ng oil mula sa abroad at ibenta ho sa taong bayan at subsidized prices. Sa long term, sa panghinaharap, kailangan po ang PNOC ay mag-establish ho ng Strategic Petroleum Reserve. Ito po ay long-term na oil stockpile para po kung panahon ng krisis, pwede po itong ibenta ng PNOC sa taong bayan. Pangalawa, kailangan po natin ng oil refineries, mas maraming oil refineries. At dapat po, yung isa sa mga oil refineries dito must be government-owned. It must be owned by PNOC. Para ho yung crudo na naka-stockpile ng PNOC sa Strategic Petroleum Reserve, pwede niyang i-refine sa kanyang sariling refinery at pwedeng ibenta dapat ng PNOC sa kanyang sariling mga gasoline stations sa taong bayan. Ganito po nung 1970s to 1980s, kaya nagkaroon ho ng 1981 to 1982 Iran-Iraq War na nagka-oil crisis ulit, hindi na ho tayo masyadong naapektuhan nun. Kasi ho, meron na tayong Strategic Petroleum Reserve nun. I see. At the same time, kailangan ho aggressively i-pursue natin yung exploration development ng ating mga local indigenous resources sa Pilipinas. Kasama na po dito yung natural gas, oil, solar power, wind power. Opo, and speaking of exploration, may mga nagbababalahon na mga ilang senador sa ating pamahalaan na sana mas maging maingat daw sa joint exploration with China, no? Sa tingin niyo ho ba ito'y something logical at this point na gawin given na 2023 pinawalang bisa nga ho ng Korte Suprema ang Joint Maritime Seismic Undertaking ng Pilipinas at China at Vietnam dahil unconstitutional daw na may wholly foreign-owned company na makilahok sa oil exploration, sir? Ito po ay sa panghinaharap pa kasi syempre ho kung magkaroon man ng agreement, later on pa to, it will take years. Pero this is a possibility. Maganda naman pong nag-uusap ang Pilipinas at China at maganda pwede din naman po na magkaroon ng joint exploration agreement as long as ito ay sumusunod sa ating konstitusyon. Pwede pong magkaroon din ng joint production agreement between Philippines and China basta dapat ito ay sumusunod sa ating konstitusyon. At doon sa 2016 UN arbitral ruling na ito po, itong West Philippine Sea ay nasa teritoryo po ng Pilipinas. So pwede naman po mag-production sharing agreement basta po halinsunod sa ating konstitusyon. Just to take note, sa ibang bansa po, yung Norway, Sweden, meron din po silang conflict dati, offshore oil field. Nagkasundo rin naman po sila na halinsunod sa kanilang mga konstitusyon. I see. At sa tingin niyo ho, may maitutulong pa ba sa Pilipinas? Ito pong Malampaya? Meron po, kasi may mga bagong findings naman po. Yung Malampaya East, nahanap po last year and na-extend po ang life ng Malampaya from 2025 to 2030. Maganda po ito. May bago po tayong finding nung Camago Natural Gas Find. Bago na naman po ito. Maganda po ito at kaya dapat po mas aggressively na i-pursue ang exploration development ng oil resources sa Pilipinas. Just to take note din po, ang Philippine National Oil Company po, government-owned PNOC, ang nakahanap ng unang langis sa Pilipinas. Ito yung Nido Oil Field noong around 1970s. Kasi po nung panahon na yon, yung private sector ayaw mag-invest ng pera sa exploration ng oil resources. Ayaw nila. It was the government na nag-invest na mag-explore ng energy resources. Sumunod na lang yung private sector. Ganon din po ang kailangan gawin ng Pilipinas. Dapat po bigyan ng Kongreso ng mas maraming funding ang PNOC and let PNOC take the lead once again sa exploration, development, and production ng oil and other natural gas resources. PNOC din po ang nakahanap ng unang natural gas find sa Pilipinas sa Isabela at ito rin ang nag-develop ng geothermal energy. And then sabay-sabay lang po, kasama natural gas, pati po geothermal, hydropower, solar power. Attorney Noel Baga, maraming salamat po sa inyong binigay sa aming oras dito sa Balitang Hali. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin at sa Center for Energy Research and Policy. Maraming salamat po, Attorney Noel Baga ng Center for Energy Research and Policy.